Misis, pinoproblema nyo ba ang mga uban ninyo? Yung mga puting buhok? Yes, si nanay hindi nakapag-hair dye. O, kitang-kita ang mga puti sa buhok. Ako bagong Tina, ayan. Walang sumpa. Hindi ba? Ang lakas maka-thunder. Hindi ba? So, bagong Tina yan, pero siguro mga 3-4 dyan galing sa trabaho. Yung pang-apat doon kay Pepe at Pilar. Oo, dumadami. At may iilang bilang dito galing kay Mar. Ayun. Ang point ko, iniisip natin na stress at responsibilidad sa buhay ang sanhi ng uban. Pero ano nga ba talaga ang totoo tungkol sa puting buhok? Mapipigilan ba yan? At ang importante, may pag-asa ba na umitim ulit ang puting buhok? Mababata man o matanda, hindi na bago ang pagkakaroon ng uban. Pero alam mo ba kung bakit nga ba pumuputi ang ating buhok? Ang kulay ng ating buhok ay nagmumula sa melanin, isang natural na pigment sa katawan. Habang tumatanda, unti-unting nababawasan ang produksyon nito, kaya nagiging puti o kulay abo ang buhok. At hindi lang edad ang dahilan ng uban. Ayon sa mga pag-aaral, maaari itong maapektuhan ng genetics o lahi, matinding stress, at kakulangan sa nutrients, tulad ng vitamin B12. May mga pagkakataon din na mas maaga itong lumilitaw dahil sa lifestyle o kalusugan ng isang tao. Pero kahit pa maaga itong makita, hindi ito agad nangangahulugan ng pagtanda, kundi bahagi ng natural na proseso ng katawan. At sa huli, ang uban ay hindi dapat ikahiya, kundi tanggapin bilang natural na bahagi ng ating pagkatao. Kasama natin ngayon si Doc Beatrice Maxine Chan para pag-usapan ng uban. Bakit nga ba? Bakit nga ba pumuputi ang buhok? Yes, so Ate Coring, bale, habang tumatanda ang isang tao, ang mga melanocytes o yung mga factories na gumagawa ng melanin na nagbibigay kulay sa ating buhok ay tumatanda at namamatay rin. Ah, ganun. Tumatanda at Yes. namamatay din. Pwede bang may resuscitation ba yan? Hindi Wala, pwede. sadly. Yes. Teka muna ha. Ako kasi medyo kakaiba. 20 plus pa lang ako, namumuti na yung buhok ko parang sa mother ko. Ako din po. Ikaw din? Meron po, natatago lang po siya. Ayun, okay. Pero ako iba ha, 20 plus, salt and pepper na talaga. Yes. O, so ano ang ibig sabihin nun? So it could be multifactorial po. Pwedeng dahil stress po kayo noon or kulang po kayo sa tulog. Maaari rin po meron po kayo mga vitamin deficiencies tulad na lang ng vitamin D, copper, iron, or zinc. Pero ang maganda po doon, pag nalunasan po natin yung underlying root cause, pwede pa rin pong maging itim ulit yung mga naging uban na po. Ayun. Alam mo, ang favorite pastime ng mga misis pag walang trabaho, nagbubunot ng uban. Tama ba? I wouldn't encourage yung mga kamisis natin na magbubunot ng buhok. No? So although hindi naman puro marami yung uban, pag binubunot po natin, pwede po tayong magkaroon ng bald patches or pocknut pag hindi po natin titigilan yung ganong habit. Ayun. May paraan ba para mapigilan ang maagang pagputi ng buhok? Basically, it will really depend po on your lifestyle and yung age po. But you can also take yung mga vitamin supplements or aayusin po natin yung diet natin. So for example, if kulang po tayo ng copper, pwede po tayong mag-take ng mas maraming seafood tulad na lang po ng oysters, crabs, lobsters, and then pag iron po, pwede pong kumain ng mga leafy vegetables like spinach, kale, and then red meat po. Naku, hirap na mahanap yung spinach, kale, and red meat. Mahal. Oo. Pwede bang, hindi ba merong mga nabibiling mga pill na sabi nila for hair and skin? Yes. Is that okay? Pwede rin po. Pero kung gusto lang po nilang iayos po yung diet, lalo na po sa mga bata, yung mga pihikan po sa pagkain, so pwede po nating incorporate yung mga certain rich na mga diet po. Ayun. Yun ang importante. Meron po ba mga pagkain na dapat iwasan para hindi maaga pumuti ang buhok?
Not really pagkain, pero yung intense naman po or labis na pagpapakulay ng buhok. So because hydrogen peroxide or ammonia or bleach na usually nakikita natin sa mga permanent hair dyes, pwede rin po siyang mag-increase ng oxidative stress sa ating scalp, which eventually would also kill yung melanocytes at magiging mas rarami po yung gray hair natin. Yung tina sa buhok daw, Yes. lalong nakamamatay ng roots. Pero totoo ba na yung mga tina na yan ay carcinogenic, meaning maaaring makadulot ng cancer? Tama ba yun? Up to this date, hindi pa rin po directly ma-conclude if nakakakos po ng cancer. So, bale po, pag cancer po kasi marami pong different factors like your genes, your gender, as well as your age. Oo nga naman. Pero kung kayo ang magre-recommenda ng dye, hindi ba merong mga tina sa buhok na natural? Yes. Ano ba yung pinakamura doon na magagamit ng ating mga misis? So yung pinakamura po, siguro we can ask yung mga nearby na salons natin. And syempre, pag sa bahay lang po tayo nagtitina, mas makakatipid po tayo. Pero I would recommend na at least every 4 to 6 weeks interval po para mas safe. Every 4 to 6 weeks lang. Okay? Narinig nyo na yung payo ni Doc Beatriz. Sundin ang kanyang mga bilin. Maraming salamat, Doc Beatriz!